Rainy Naparamdam kasi. natin ng Diyos Babasa na na naman. hindi tayo nag-iisa sa pag-celebrate ng araw ng Pasko. Thank you, Lord, for celebrating with us in the spirit of kindness, forgiveness, and love. Thank you. Diba? Kindness and forgiveness and love. Yun na nga eh. Gusto niyang magkaroon ng ala style Zulaika. Mailabas siya ni Zara. Eh ano ba naman ho kasi yung ginawa niyang dramang bukid niya. 'Di ba? Hindi nga malinaw eh kung ano yung nasa balikat niyang 'yan. 'Di ba? Meron ba talagang operation? So, ang sinasabi rito is a microscopic Chauvinist yung klase ng. So, tinignan ko 'yun, sinuri ko ano bang klase yung operation na 'yan. So, hindi po ito yung klase ng operation na hihiwain ka, hindi. So, meron lang maliit na isinusuot. So, ganun to repair certain tissue. Ganon. Usually yung mga nagkakaroon pala ng mga aksidente eh nagkakaganyan. Okay? Pero ang tanong dito, kailangan bang naka-confine ka sa hospital? Hindi po. Hindi po niya kailangan naka-confine. Ayun nga lang isang kongresista na nagsalita, 'di ba? Ano sinabi niya? Meron din siyang ganyang klase na operasyon. Pero after 2 days, uwi na siya, 'di ba? Oh, ang pinapunta nila from the PNP General Hospital isang doktor pero hindi naman po niya attending physician. So ano 'to? 'Di ba? Ang ating PNP chief dapat ito makialam. Kasi ano 'to gaguhan, 'di ba? At meron siyang ganyang drama. I am not a police officer for nothing, Knox. 'Di ba? I'm not a police officer for nothing. Talaga lang ha, 'di ba? And he's actually appealing dito sa mga kabatch niya ng 1997. Yan, PNPA Kapanalig 97. So ano ibig sabihin nito? 'Di ba? So obviously, yun nga po, umaapila siya ng suporta sa kanila. Yun. So, meron na ba tayong history na pulis ng kudeta? 'Di ba? Ito yung sinasabi ni Bato de la Rosa noon dyan. What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Yun na nga eh. Sworn to serve and protect. 'Di ba? Pero, kung inyong maalala, ang kanyang atraso po ay ito kasi. Ito Ayan, from Ashley Garbin. Isa sa talagang Marcos loyalist yan. Dating nakasama rin sa pagsuporta, pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya rito, nung panahon ni ex-President Duterte, itong si Colonel Grijaldo, siya ang Chief of Police ng Mandaluyong nung pinatay si Attorney Wesley Barayuga. Okay? Si Attorney Wesley Barayuga ay dati rin pong itong general at graduate naman po ito ng PNP. Oh. Ano ba 'to? Mag-aaway ba? Ano ba gusto mangyari ni Grijaldo sa kanyang pag-apila ng suporta sa kanyang mga kabatch? Magbanggaan? Eh papaano naman 'tong mga kabatch ng PMA? Oh, PMAyer si Wesley Barayuga. Ano 'to, magbanggaan kayo? Magkaroon tayo ng malaking kaguluhan dito sa pagitan ng mga state forces? 'Di ba? Ganun ba 'yun? Oh. Bakit gano'n ang kanyang ginagawa? Eh, wala na, naka-floating kasi 'to, eh. Naka-floating ito. Tuloy natin. Sabi diyan ha, siya yung Chief of Police ng Mandaluyong City nung pinatay si Attorney Wesley Barayuga. Pinatay ng riding in tandem, tinambangan mismo doon sa Mandaluyong City. Ngayon, bakit nasasangkot at kaduda-duda itong si Grijaldo? Kasi bilang Chief of Police ng Mandaluyong City, hindi niya pinaimbestigahan ang seryosong pangyayari. 'Yon, 'di ba? Isa pa, isang dating mataas na opisyal 'yan. Oh, tapos nasa PAGCOR, 'di ba? Ngayon ang ending-ending nung napatay doon, dedma lang. Ano 'to?
'Di ba? Hindi man lamang pinaimbestigahan. So ngayon kailangan niyang ipaliwanag 'yan, bakit hindi niya pinaimbestigahan ang isang seryosong insidenteng nangyari. Kaya nga siya napagdududahan na hindi kaya ito ay nakatimbre sa kanya, 'di ba? Kasi bilang isang chief of police dapat lalo na isang dating ranking official, isang uniform ranking official ang napatay sa teritoryo mo, dapat meron kang malalimang investigasyon diyan. Meron kayong follow-up, pero bakit walang nangyari? Eto pa, hindi niya pinaimbestigahan ang seryosong pangyayari na parang wala lang sa kanya dahil walang nangyaring haphazard ang pag-handle niya ng kaso. Samantalang pinatay ng riding in tandem noon mismo sa kanyang siyudad. Ngayon, dahil sa lumalabas na investigasyon, dahil ba may alam siya sa pagkamatay kay Attorney Barayuga, kaya tahimik at deadma lang siya. 'Di ba? Tanong nga, nakatimbre ba sa kanya yung na mangyayari kay Barayuga yon? Now, sa investigasyon sa Quadcom, alam ni Colonel Grijaldo nakakasuhan siya. At dahil naka-floating status na siya, siniraan niya ang Quadcom. Pinapalabas ni Colonel Grijaldo na kinausap daw siya ni Congressman Fernandez at Abante. Pinipressure siya ng dalawa na ituro si Bongo na totoong may reward system sa PNP sa kampanya sa illegal na droga sa war on drugs sa Digong. 'Di ba? Sabi nga niya, pinapunta siya ron sa likod, no, may kwarto doon, pinapasok siya sa may kanan, and then doon niya nakausap si Abante, na nagtanong sa kanya na ano bang ranggo mo, gaano ka pa katagal diyan sa serbisyo, o tapos pwede ka pang maging general, kumbaga sinisilaw siya sa possible promotion. And then eto naman si Congressman Dan Fernandez, inatake naman niya na ito yung udyok sa kanya na magsinungaling. 'Di ba? Ang ginawa agad ni sabi raw nga sa kanya, "Ito, baka puwede ka dito." 'Di ba? Itinuturo daw do'n. Pero sabi niya gusto niya magkaroon ng kopya ng, um, yung supplemental or follow-up affidavit ni ni ano ito, yung babae, dating chief ng yung ng, tawag dito, ng PCSO, time ni Digong. Oh, 'di ba? Now, sabi niya, hindi daw po niya hindi raw po niya pinagbigyan. Umepal naman po si Duterte doon sa Senado, 'di ba? Sabi niya kakasuhan niya 'yan kasi he caused someone to lie. Ang tanong, ginawa ba ni Grijaldo na maglabas ng statement na magsinungaling? Yun daw po yung mga sinabi niya ron sa Kongreso, sa statement niya, yun daw po ay ano raw yun, false, parang under pressure lang siya. Ang gulo nga nung ano niya alin ba yung talagang pagsisinungaling niya doon? Tinudyukan siya na magsinungaling, pero dapat doon, ginawa niya yung, sworn statement, sinumpaang salaysay, na kung saan, nagsinungaling siya base sa udyok at pagsilaw ni Abante. 'Di ba? Udyok nito ni Congressman Fernandez, ni Dan Fernandez. Wala naman siyang ginawang ganun Oh, ngayon, binabalikan siya ng Quadcom doon sa kanyang sinabi. Ayaw niya nang humarap, 'di ba? Naka-floating siya. Ayun ang problema rin sa PNP natin. Naka-floating na yung tao na sa custody nyo. Bakit hindi nyo mabitbit? Oo, yun eh. 'Di ba? So maliwanag ho, etong mismong PNP meron ditong nangyayari po na cover up. 'Di ba? Kampihan. Yan. Ganun sila. Bakit nagkakampihan? Yun eh. 'Di ba? So tingin ko dapat dito ang gawin ng Kongreso, reviewin ang budget, 'di ba? Dapat pagsisibakin yung mga nagkakampihan diyan. Oh. Ang dali-dali nun, puwedeng iutos ng PNP chief Oh, PNP chief na, "O bitbitin niyo 'yan do'n, dalhin niyo." Ano 'yun, pagkatapos niya magsalita sa Senado, nainoperahan na yung balikat niya, tapos nabubulok, hindi na siya hindi na siya puwedeng lumabas, 'di ba? 4 na patawag, hindi niya sinipot, 'di ba? So, takot talagang humarap doon. Eto pa, ah, ayun si Royina Garma, yung,
Sinasabi niya na yung sworn statement, nandun naman sa hearing, abogado ni Ria Nagarma, yan. Kaya sabi nila na hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Ngayon, dahil pinapatawag si Colonel Grijaldo para panagutin ang mga akusasyon na siya ay pinipressure nila Dan Fernandez, Abante, never na siya sumipot, 'di ba? Apat na hearing hindi niya po sinipot. Okay, so may sakit. No, napikon ho sina Pami Zamora, yung kapatid ng mayor ng San Juan at kapatid rin ni Kulot. Kalimutan ko yung pangalan ng kapatid niyang babae na slim na congresswoman naman ng San Juan. Magkapatid silang babae, parehong kongresista. Si Pami ay sa Taguig. Now, si Congresswoman Zamora na ngayon ang bagong contempt queen, pinalitan niya na si Kong Paduano. Kaya tama lang yan, panagutin ang dapat panagutin. Ikulong lahat ng mga alagad ni Duterte, mga utak sa sindikato, lahat ng pag-iisip hindi para sa bayan at mamamayan ng kanilang loyalty, kundi para lang sa isang tao ang loyalty nila. Di ba? Totoo naman yun eh. So ngayon, ang nangyari po, eto na yung mga pagdadramang bukid nila kay Grijaldo, yung video na yon, na binabasa na naman yung script niya, tapos eto, sinulat niya ron sa t-shirt, I am not a police officer for nothing. Dapat ganon. 'Di ba? I serve my country and the Filipino people without fear in favor. Eh bakit di ka humarap dun sa Kongreso? Sa Quadcom? Yan, hingi ng tulong dito sa PNPA Kapanalig 97. Ano to? Gusto mong ipahamak din sila? 'Di ba? Now, ito ho yung political strategist ng mga Duterte, si Malutikia. No? At ito hindi na rin to nakatiis nung kamakailan eh. Sumama na rin to sa rally ng mga EDSA boys. 'Di ba? Yung mga nagrarally, balak nilang magtayo yata ng panibagong EDSA shrine, kung hindi yung ano naman Robinson's Shrine. Robinson's Galleria Shrine. Ngayon, sabi rito, remember and pray for Colonel Grijaldo noong December 23. May the Holy Spirit, wow, strengthen his resolve. He remains detained in the HOR. Ito naman si pambansang dalaga ng Pilipinas, isang troll nila, si Marcos Jr. na hindi maisip palayain si Colonel Grijaldo. Itong talagang maliwanag na hindi ho naiintindihan ang sistema. Papaanong mangyayaring si PBBM ang magpapalaya kay Grijaldo? Hindi naman po siya ang nag-utos na ikulong yan. Hindi po police, hindi po AFP ang nagpakulong at nagkulong kay Grijaldo. Di ba? Legislative Department ang nagpakulong at nagkulong sa kanya. Equal branches of the government. Ang executive, the president, and then ang legislative, yung Kongreso ng Pilipinas, Senado at House of Representatives, and then ang judiciary. Walang pwedeng mag-utos sa isa't isa. Magkakapantay lang sila. Oh, 'di ba? So ang ginagawa ho talaga ng kampo ng mga to, ng mga Duterte rito is idirekta sa ating Pangulo ang sisi sa lahat ng nangyayari. Kahit nakagagawan ni Grijaldo kung bakit siya na-cite in contempt at kung bakit siya nakulong. Ultimo nga ang Senado, sinisisi niya rin eh. Sabi niya kay Bato, nagpunta ako diyan sa Senado, sinabi ko lahat ng totoo. Pero ngayon, ngayon binabalikan ako ng House of Representatives, hindi naman ako kayang ipagtanggol ng Senado. 'Di ba? Di sana inisip niya 'yun eh ng maigi. 'Di ba? Sabi nitong isa ulit, sabi niya, wala kasi talagang puso. Wala raw puso si PBBM. Tapos feeling hope siya ng mga Pilipino. Ay nako. So ngayon, ano ho nangyari, 'di ba? Eh di ayun, nilangaw etong pagdadramang bukid ni Colonel Grijaldo. Okay? So ngayon, ito rin po, again, pinangaanyaya ko po sa inyo na suportahan po natin ito hong darating na impeachment, yung pro-impeachment Sara rally. Again, sa January 18 po yan. Okay, gaganapin. Yan po sa EDSA People Power Monument. Yan. Okay, ipakita ang ating puwersa sumama sa EDSA. Yan. January 18, 2025, 1 p.m. EDSA People Power Monument. Yan. Ito naman ang pro-impeachment. Yung sa INC is a 13. Magkakaiba naman ng venue. Okay, iwan muna natin to, then tingin tayo sa comment section.
Yun, galing nga yun sa script nila, 'di ba? Kay Duterte na ano, na I am not a Filipino for nothing, blah blah blah. Ako, I'm not a Filipino for nothing. 'Di ba? And I hate injustices done, 'di ba, by the previous administration. Oh, nakakairita kasi na sinuportahan natin, ginalang natin, respeto natin, 'di ba? Tapos ang gusto na naman i-take over na naman ng gobyerno. So ano ba 'to? Mamaya magla-live ulit tayo tungkol naman diyan sa ano ba talaga yung pinakakabuuan ng lahat ng ito, 'di ba? Ano ba 'tong political drama na 'to? Mamaya yan after this live natin ngayong umaga. Bandang hapon na 'yon o tanghali. Okay, yeah, si Garma. Hindi ko nakita kanina. Shoutout sa'yo, pare. Go Philippines in the house. Yan. Okay, yun tayo baba. Okay, sabi ni Fido dito, if you serve your country, Mr. Grijaldo, you should have given Barayuga's case top priority, not an ordinary case. Alam niyo,